Kurapika, ang dugo ng katarungan. Matapos ang trahedya ng Kurta clan, si Kurapika ay namuhay sa loob ng anino ng galit at paghihiganti. Alam ng lahat na naging hunter siya, upang hanapin ang mga mata ng kanyang mga kababayan, ngunit ang hindi alam ng marami, ay ang masalimuot na mundong kanyang nilakbay, matapos niyang mahanap ang ilan sa mga mata, at kung paano siya halos naging tulad ng mga kriminal na kanyang kinamumuhian. Pagkatapos ng York New Incident, nang madakip niya si Yuvajan, at tapusin ito sa pamamagitan ng kanyang judgment chain, at nang masaksihan ang kabuktutan ng Phantom Troop, nagsimula siyang maramdaman ang kakaibang pangangailangan, hindi lang katarungan, kundi kontrol. Gamit ang kanyang Nen ability, ang Chain Jail, napagtanto niyang kaya niyang parusahan hindi lang ang mga kriminal, kundi ang sinumang tumawid sa kanyang panuntunan ng moralidad. Ngunit ang bawat mata na kanyang naibabalik ay may kapalit. Bawat transaksyon sa black market ay naglalapit sa kanya sa mundo ng mga shadow brokers, mga organisasyong kasing lakas ng mafia, ngunit nakikipagkalakalan ng mga lihim, sandata, at nen-based contracts. Doon nagsimula ang lahat. Ang kontrata ng dugo. Isang gabi, sa ilalim ng lumang syudad ng Padokea. Nilapitan si Kurapika ng isang babaeng nakaputing suot, si Verona, isang kilalang information dealer, na may kaugnayan sa mga assassin guilds. Nag-alok ito ng isang kasunduan. Ibigay mo sa amin ang iyong chain technique, at bibigyan kita ng listahan ng mga collector ng Scarlet Eyes, pati ang lokasyon ng huling troop member na may hawak ng iyong ninanais. Tumanggi si Kurapika. Pero nang malaman niyang may mga Kurta Eyes na ginagamit bilang currency sa underground nen auction, hindi na siya nakatiis. Upang makalusot sa mundo ng mga kriminal, ginamit niya ang ibang pagkakakilanlan, si Kuroro Redfield, isang huwad na hunter for hire na gumagawa ng maruruming misyon. Ang paglubog sa dilim. Habang lumalalim ang kanyang pakikisalamuha sa mga black market hunters, napansin niyang dumarami ang mga inosenteng nadadamay. May isang pagkakataon na kailangan niyang paslangin, ang isang informant na nagbunyag ng lokasyon ng isang Scarlet Eye, ngunit kalaunan ay nalaman niyang inosente pala ito, ginamit lang ng sindikato. Ang kanyang chain of judgment, ay nagsimulang manghuli, hindi lang ng masasama, kundi ng kahit sino na pinaghihinalaan niyang kasabwat. Ang mga kriminal ay nagsimulang tawagin siya bilang, The Scarlet Reaper, isang motong gumagala sa dilim, naghahatid ng parusang hindi ipinag-utos ng batas. Dahil sa kanyang walang tigil na paghahanap ng mga mata ng mga Kurta, napansin siya ng Zoldyck family. Si Ilumi mismo ang nagbigay babala kay Crollo Lucifer, pinuno ng Phantom Troop. May bagong halimaw sa mundo ng mga hunter. At hindi siya mas masahol sa atin, kundi mas matuwid, kaya mas delikado. Ang mga assassin ay kumilos upang hulihin siya, ngunit imbes na matakot, ginamit ni Kurapika ang sitwasyon upang makapasok sa kanilang network. Sa loob ng mga buwan, naging bahagi siya ng mga misyon ng mga kriminal, hindi bilang kasabwat, kundi bilang tagamasid. Ngunit sa mata ng publiko, siya'y naging kriminal din. Ang pagkakahati ng kaluluwa. Dumating ang panahon na mismong Hunter Association, ay nagturing kay Kurapika bilang rogue hunter. Ngunit kahit si Rio, Kalua, at Gon ay hindi na makakilala sa kanya. Ang dating marangal na batang Kurta, ay naging malamig, tactical, at walang awang tagapagpatupad ng sarili niyang hustisya. Sa huling sandali, nang masulyapan niya ang sarili sa salamin, habang nanginginang ang kanyang pulang mga mata, nasambit niya. Kung ganito ang anyo ng katarungan, baka ako na rin ang halimaw na kinatatakutan ko noon. Sa mga sulok ng Hunter World, may mga bulong tungkol sa isang hunter na hindi na miyembro ng association, ngunit kinatatakutan ng mga kriminal at iginagalang ng mga mamamayan. Hindi na malinaw kung si Kurapika ay bayani o kriminal, ngunit sa ilalim ng lahat ng anino, iisa lang ang totoo. Ang paghihiganti ay hindi katarungan. Ngunit sa mundo ng mga mamamatay, minsan iyon lang ang natitirang paraan upang mabuhay.